Praise the Lord. Magandang morning sa bawat isa. Happy New Year! Sa mga wala po dito nung nakalaan, Happy New Year. Truly God moves in an amazing way. Na? Mapapasa na all ka na lang talaga pag nakarinig ka ng mga ganong testimony. Sana may manghingi din ang number ko. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Lord. No? Kasi last Sunday kasi po ay Thanksgiving celebration. So, hinayaan namin na ang bawat family, bawat isa po ay magpatotoo kung ano po yung ginawa ng Lord sa kanilang buhay, sa buhay ng bawat isa sa amin for the year 2024. So, dahil wala si Brad at message ko siya, sabi ko, bro, available ba kayo? Pwede ka bang mag-testimony? Tamang-tama naman, no? Nandito pa si Sister Jerly. So, dalawa sila. At sabi ko, ang galing talaga ng Lord, no? Sabi ko nga, habang nakaupo ako doon, sabi ko, sana all. No? Pero God is good. Talagang sabi nga niya kanina is, God's ways are higher than our ways. No? Yung akala natin, Lord, ito lang yun eh. Ito yung prayer ko. Pero God is more, God is answering us sa mga ways na higher doon sa hinihingi natin. Amen? So bago ang lahat tayo po muna ay manalangin, pwede po bang tayong lahat ay umupo? Let us put ourselves in the holy presence of God. Hallelujah. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang aming Diyos na mabuti, Panginoon. You have said in your words that I am the God who changed not. Kayo po, O Diyos, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman at hindi kayo nagbabago, Panginoon. Salamat po, Ama, na sa umagang ito ay mula pa lamang kaninang pagsimula ng aming Bible study, Lord, hanggang sa aming pag-aawitan, sa mga patutuo, Panginoon, sa mga awitin, O God, ay naranasan namin, Panginoon, naririnig namin, O Diyos, ang kabutihan niyo at ang kadakilaan niyo, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil sa umagang ito, muli niyo po kaming bubusugin ng iyong mga salita, O God. And we allow your Holy Spirit to be our preacher today, Father God. We acknowledge the presence of your Holy Spirit, Lord, na siya po magtuturo sa amin, Panginoon. At habang kami nakikinig ng iyong mga salita, O God, hayaan niyo na maging bukas ang aming mga puso, ang aming mga pandinig, Panginoon, upang maunawaan po namin ang iyong mga salita na nais niyo pong iparating sa amin, O God. Lord, we pray for a teachable heart and a listening spirit, O God. And I don't allow the spirit of antok, Panginoon, spirit of walang kawalan ng gana sa pakikinig na iyong mga salita. Akin po itong sinasaway sa pangalan ng Panginoong Jesus. And I release the spirit of teachable heart and a teachable spirit, O God, na siya pong maghari sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, anoint thy words, O God. Anoint my lips, Lord, as I preach your word, O God. Gamitin niyo lamang po akong daluyan. Sisidlang walang laman, Panginoon, na maging daluyan lamang ako ng iyong mga salita, O God. Father God, we praise you, we worship you, and we give you glory in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. So, ang pamagat po ng mensahe, dahil po nasa second week pa naman tayo ng January, so pag-uusapan pa rin po natin ang mga patungkol sa taon na ating haharapin. So, we will declare, sama-sama po tayo, that 2025 will be the year of unprecedented harvest for all of us. Amen? Amen. Bakit harvest? Kanina pa lang sa patutuo, nag-harvest na siya. So, makikita natin, bago ka mag-harvest, meron kang itatanim. Meron bang nag-aani na hindi nagtatanim? Okay. So, dito po ay ihanda natin ang ating mga spirit kasi tayo po ay mag-harvest sa taong 2025. Amen? Amen. Sino po gusto sa inyo mag-harvest? Amen. Amen. Ang harvest po, sabi po nga sa Bible study, ang 2025 daw po, this year is a year of grace. Grasya ng Diyos. Kasi five words siya, 5 letters. Okay? So, ano pa ba yung year of harvest? Okay? The year of the harvest is a term referred to a calendar year when the harvest begins.
So magsisimula pa lang tayo nga ani. Or a year that is considered to be a time of great harvest. Hindi lang siya basta harvest, kundi great. In the Bible, the harvest has symbolic meaning that represents God's provision. Ang harvest po talaga ay nagre-represent ito sa provision ng Lord. Okay? At ang harvest season po is celebrated once a year. Minsan lang ito sinicelebrate, but the spirit of harvest is experienced throughout the year. Noon pong kapanahonan ng Israel, isang beses lang sinicelebrate ang year of the harvest, pero yung spirit ng pag-harvest is throughout the year. Kaya po, itong ating Christmas tree ay hindi pa tinanggal. Anong connect? Sabi ni Jairus, anong connect? Okay. Doon po kasi sa trabaho ko po, naglipat po ako ng clinic at nung iniwan ko lang po, hinayaan ko lang po na kumukuti-kutita pa rin yung aking Christmas tree. Sabi, ma'am, ba't hindi nyo pa po tinanggal? Ay, nurse, sabi, ba't hindi mo tinanggal yung Christmas tree? Sabi ko, hindi ba yung tatanggalin hanggang next December pa? Kasi gusto ko araw-araw Pasko. Yan. So gusto nyo, huwag na lang natin tanggalin? Yes. Ma-remind tayo na araw-araw Pasko. Katulad po ng harvest time, that the harvest, the spirit of harvest experience throughout the year. Gusto nyo po yung ganon? Na araw-araw sa buong taon mag-harvest tayo. So why unprecedented? Bakit? Ano ba itong unprecedented? Unprecedented means never before known or experienced. Hindi mo pa naranasan. Ito daw yung klase ng harvest, hindi mo pa naranasan. Ito yung ating tatanggapin sa 2025. Gusto niyo po yun? Isa pa po, unprecedented meaning miraculous, new, remarkable, unique, unusual, and unrivaled. Wala siyang katulad. Hindi mo pa ito naranasan. Magmula nung, kunyari, pinanganak ka, 1967 ako pinanganak. Hindi ko pa ito naranasan ngayong 2025 pa lang. Yes. Amen. Amen? Amen. Ayaw niyo mag-amen ha? Sige. Okay, last Sunday nga po, inuulit ko po, ay may mga isa-isa pong tumayo dito by family, no? At sa isang pamilya, bawat isa nagsalita. Mayroon doon na sabi niya, 2024 was not my year. Sabi niya, nag-zero balance ang aking bank account. Yan. Pero naman doon, nagpatotoo na 2024 was my darkest year. Yan. Madilim daw ang kanyang 2024, pero nung napunta siya ng VICCM, sabi niya, para akong nakakita ng isang spiritual hospital. Yan. No? Meron naman po, nawala ng trabaho. Meron naman nalugi sa negosyo. Hindi namin alam, binukulang siya ng kanyang anak. Nalugi pala, hindi namin alam kasi mukha naman siya hindi nalugi. Mukha pa rin siya nalunya. Amen! Praise the Lord! Meron naman po na struck ako doon sa isang patutuo ng kapatid. Sabi niya, there was a revelation during sa year ng 2024. Sabi ko, ano kaya yung revelation? Pray God, sabi ko siguro, kasi the truth, dalawa po ang purpose ng revelation. It will heal you. It will cause you pain, but it will heal you. Ano man yung revelation, but the truth shall set you free. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Isa pa. Maraming pagkito, hindi ko na po isa-isahin kasi kung isa-isahin po, merong mga umiyak. Kasi sabi niya, hindi ko alam kung tama ba itong kursong pinili ko. Merong parang hirap na. Kaya mo pa ba? But meron din patotoo, yung aking patotoo that 2024 was my harvest year. At gusto ko po na ipagpatuloy, kaya sabi ko nga po, unprecedented kasi gusto kong maranasan muling mag-harvest na kakaiba naman. Amen? So whatever your testimony, okay, the truth, kahit minsan umiiyak kayo, ang katotohanan po, nung kayo ay tumayo dito last Sunday, isa pa rin yung patotoo na ang Diyos mo ay mabuti. Kasi nakarating ka ng 2025. Amen? Kasi marami po na humimlay na noong taong 2024. Okay. Next slide. Mababasa niyo ba yan? Yan. Nag-text po sa akin si FB. May memories
ako nung January 1, 2023, nag-post ako kasi sobra na akong napagod. Di ba patotoo ako na sabi ko, hindi siya kagandahan nung umuwi ako galing Saudi 2022. 2022, sobrang nabago ang buhay ko, okay? Nag-post ako, sabi ko, dahil napagod na ako, sabi ko, I am prepared to be amazed this year. 2023 will be a year of harvest in Jesus' name. Ito yung pinanghahawakan ko kasi po, nung umuwi ako, sa totoo lang, bumaligtad, hindi naman bumaligtad actually na katulad ng isang disgrasya. Yung buhay mo na parang ang buhay mo ay biglang nabago. Nung umuwi kasi ako, pag umuwi kasi bakasyon, masarap, bakasyon, maraming baong pera, katulad ni Sir Jerry. Pero kapag, kung ano ka na, yung exit ka na, nandito ka na sa Pinas, iba pala, ibang usapan yun, di ba? Pastor Net, madama, ano nyo yan, maraming adjustment na nangyari. Nag-a-adjust ako financially, nag-a-adjust ako sa mga anak ko, kasi hindi ako sanay na kasama sila eh. Sabi ko, parang hindi naman ako nanay dito, kasi parang, pag tinawag sila ng daddy nila, sagot agad sila, pero pag ako siguro makalima ako, hindi sila. Sabi ko, kayo, umiyak ako, sabi ko, nanay ba ako? Hindi kasi sila sanay na may nanay sila po. For 10 years kasi nasa Saudi Arabia din ako. So sabi ko, 2022, sabi ko sobra. Sabi ko, kakapagod naman. So I will declare. Pinanghawakan ko pa rin ang salita ng Diyos kasi nabasa ko tong 1 Corinthians 2:9 that what God has planned for people who love Him is more than eyes have seen. Hindi mo pa naranasan yung plano ng Lord sa buhay mo. So I declare it. Dineclare ko ito. So anong nangyari? Instead of harvest, sabi ko pa nga, Lord, I'm prepared to be amazed. Alam mo ba na hindi lang ako, kundi kaming tatlong magkapatid, dineclare namin to, na sabi, ito yung 2023 mag-harvest tayo. Instead of harvest, 2023 pa lang ha, God has taught me, tinuruan ako ng Lord, bago ka umani, magtanim ka muna. At meron pong famous Filipino folk song. Alam niyo po ba yon? Magtanim ay bibig, maghapon na tayo. Ano yun? Di ka makatayo, di ka rin makaupo. Yan. So, naranasan ko po ito, naranasan namin na hindi siya ganun. Lord, ano bang gusto niyong itanim namin? So, hindi ko na po isa-isahin kung ano yung tinanim, but God in-impress ng Lord, magtanim ka ng salita ko. Paano, Lord? Paano? Itatanim ko yung Romans 8:28 sa lupa? Okay. Ibig sabihin ng magtanim is we have to confess. We have to declare it with our mouth. Amen. Amen? 2023, gagayahin ko hindi ko alam kung sino yung nagpapatotoo dito that 2024 was not good. Sabi niya, hindi naging mabait sa akin ang 2024. Gusto ko siyang hiramin. 2023 was so hard on us, lalo na sa aming mag-asawa, no? Naranasan namin yung persecution, slander. Alam niyo po yung slander, no? Medyo sinirsiraan, false accusation, financial struggle. At gusto ko na yung mag-give up doon, pero laging binibigay sa akin ng Lord tuwing gusto ko na mag-give up. Sabi niya, Isaiah 60:22, maghintay ka lang, mag-antay ka lang. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kaya kung mapapansin nyo, kung nagtitake note kayo, 2023 na message ko palaging may Isaiah 60:22. Kahit hindi ko pa siya naranasan, kino-confess ko siya. Here comes 2024. Pinatotoo ko nga po, last Sunday na gusto ko na talagang sumuko. Nagsabi na ako kay Pastor, ayoko na. And ilang weeks lang, eto na. Di po pa na-share ko na sa inyo sa mga wala dito, 2022, medyo na-scam po kami ng kadugo namin. So masakit po yun. 2023, inaasahan ko, wala pa din. Kaya sabi ko, Lord, kamali yata ako ng uwi Dapat siguro hindi pa ako umuwi. Pero alam niyo po kasi yung panganganak. Kahit ayaw mo pang, kunyari, nasa mall ka, buntis ka, kabuanan mo,
nag-mall ka pa, tapos sumakit na ang tiyan mo, Lord, huwag muna. Hindi ganon. Kapag time mo na manganak ka talaga. Kahit bago ka manganak, magli-labor ka muna. Amen? So, bago ka gamitin ng Lord, bago i-reveal ng Lord ang tama niyang plano, magli-labor ka muna. Padaanin ka muna niya sa isang proseso. And here comes 2024, kaya nagpatutuo po ako sa inyo that God was so good and 2024 was my harvest time. Lahat ng ninakaw sa akin ng diablo ay binalik ng Lord. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. All because, dahil ba naningil ako? Hindi po, because it's because of the strong declaration of God's word. Pinangawakan ko po ang salita ng Diyos. For us to experience harvest, sabi ko nga po kanina, kailangan nating magtanim. And the Word of God, ito yung itatanim natin, ito yung i-confess natin, ito yung i-declare natin. 5. Strong and powerful declaration. Kung gusto nyong umani, kung gusto nyong mag-harvest for the year 2025, tandaan po natin itong 5 strong and powerful declaration in this year 2025. Maging handa po tayo. Amen! Number 1, the favor of God in my life restores everything the enemy has stolen from me. Can you repeat after me? The favor of God in my life restores everything the enemy has stolen from me. Amen. Amen. Makikita po natin yan sa Exodus chapter 3:21, Joel chapter 2:25, Isaiah 61:2, screenshot, i-picturean nyo, basahin nyo pag-uwi nyo, nandyan po ang katotohanan na i-restore ng Diyos lahat ng ninakaw sa atin. Keep declaring the favor of God. Sabi dito, favor of God. I-declare natin na yung pabor ng Diyos nasa atin palagi kasi ang sabi niya sa Deuteronomy 3, keep declaring the favor of God kasi ang favor talaga ng Lord, ipapagkaloob niya talaga yan sa atin. Okay. Sa Psalms 84:11, napakagandang pangako ng Diyos. Pwede po ba tayong pumunta doon? Psalms 84:11. Hindi siya kasali sa slides ko, pero gusto ko lang na makita nyo ng isang napakagandang salita ng Diyos. Sabi doon, the Lord bestows favor and honor. Bestow po, ibig sabihin, ipinagkaloob. Yung pabor ng Diyos, ipinagkaloob niya sa atin. At ang sabi doon, napakaganda, no good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Walang mabuting bagay na ipagkait ang Diyos sa iyo doon sa mga lumalakad ayon sa kanyang katuwiran at kabanalan. Those whose walk is blameless. Ayaw ng Lord. Akala nyo ba masungit ang Lord or masyado siyang strict? Hindi po. Sabi po dito, God will not withhold the good things. Hindi ipagkait ng Diyos. Hindi niya pipigilan ang mga mabubuting bagay doon sa mga lumalakad ng matuwid. At ang sabi doon, the favor for the Lord God is a sun and shield. Alam niyo po yung sun, ibig sabihin is light. No, God will direct us. Shield, siya ang ating protection. At ang sabi dito, the Lord bestows favor and honor. Nung nakita ko sa, ano ba yung bestows? Sa Tagalog po, ipinagkakaloob. Hindi mo hinihingi, but the favor of God is in our lives. Di ba po napakaganda na ang pabor ng Diyos ay nasa atin? Kaya dapat daw, i-declare natin that the favor of God, kahit hindi na maganda ang sitwasyon mo, sabihin mo that the favor of God is in my life. Balik po tayo sa slide. Keep declaring the favor of God instead of complaining. Yan. Imbis na mag-complain tayo, i-declare natin ang favor ng God. Stop the negative confession. Wala na talagang mangyayari sa buhay ko. Parang hindi ko matatapos tong kurso na to. Stop that negative. Stop murmuring. Get rid from being nega. Minsan kasi, masyado tayong nega. Nega ba? Alam niyo nega? Negative. No? Lahat na nakikita. Ano ba yan? Traffic na naman. Ano ba yan? Wala namang ginagawa ang gobyerno natin.
kapitbahay, oh my gosh, it's to you. No, mga ganon, umaga pa lang. But we have to declare the favor of God in our lives. Na pag gising mo pa lang, i-declare mo na ang favor ng Lord sa buhay mo. Amen? Tapusin na daw natin. Di ba nagpatotoo ka nung hindi na ako magrereklamo. Praise God, sabi ko, hindi na tayo magrereklamo. No, hindi na tayo magrereklamo. Kasi po, kapag nagrereklamo tayo, pinapaypayan tayo ng diablo. Sige, reklamo ka dyan. Kasi wala namang magandang mangyari sa buhay mo eh. We have to declare the favor of God. At Joel 2:25, actually ito po yung napakatanda namin pag-aaral sa aming Wednesday ba? Ito, prayer meeting. Prayer meeting na, no? Joel, yung locust, yung kinain ng locust yung pananim. Okay, yun, no? Saturday, prayer meeting, yan. Yung ko sinong nagturo nito. Third na ba yun? Ay, hindi, wala pala. Okay. Ito yung aming pinag-aralan, Joel 2:25. Ang sabi doon, I will give back what you lost. Kasi dito po, ang kwento dito is, yung mga harvest niya, yung pananim niya, kinain ng mga locust. Yung mga, ano ba yung locust? Grasshopper, yan, mga ganon. Tipaklong, balang, yan. Kinain. Pero sabi ng Lord, ibabalik ko yung mga nawala sa'yo. So sabi ko, nagpatotoo ako nung gabi yun. Sabi ko, ito yun eh. Ito yun. Actually, isang gabi, sabi ko, nagpray ako, sobrang iyak ko sa Lord. Sabi ko, Lord, grabe naman, ang sakit naman ito, Panginoon. But, I was reminded by the Holy Spirit, huwag kang mag-alala, ibabalik ko sa iyo lahat. So sabi ko, i-declare ko to. Alam mo ba? Sabi ko para akong siraulo, sabi ko, ikaw Satanas, sabi ko, lahat ng ninakaw mo sa akin, ibabalik mo. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ko pa alam na sa Joel pala yun. But I know in my heart, the Holy Spirit reminds me that lahat ng ninakaw sa akin, ibabalik. Amen. So ito po, sabi ko, ay, ito pala yun. Ito yung Joel 2:25. At napakaganda po na maintindihan natin na kung ano man yung naranasan natin ngayon, ibabalik yan ng Lord sa iyo. Sapagkat ang favor ng Lord, hindi niya kailanman ipagkakait sa atin. Amen! So first, the favor of God is in my life and He will restore everything that the enemy has stolen from me. Yun yung maging confession natin, number 1. Number two. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. I am expecting great victories in the face of great impossibilities. Yes, thank you, Lord. Parang walang dating Parang dito lang nagsasalita. Ayaw nyo ng great victories? Gusto ko pang marinig sa side na ito. 1, 2, 3. I am expecting great victories in the face of great impossibilities. Amen. No? Mag-expect ako ng mga dakilang panalo sa kabila ng mga bagay na imposible. Alam niyo po ang kwento dito ni Joshua. The whole chapter of Joshua, ito yung, alam niyo ba pinamana na ni Moses, sabi niya, sige Joshua, ikaw na ang manguna. So ito si Joshua, ang kalaban niya dito, 5 hari. Di ba pag nakipagdigma ang Israel, war is between the Israel at sa kanilang kalaban. Example, mga kalaban nila ay ano ba yung mga kalaban nila? Mga Hisa, Jebusites, lahat. Pero this time, 5 kingdom ang kalaban nila. So sabi ng Diyos kay Joshua, huwag kang matakot. Sabi niya sa Joshua 10:25, do not be afraid and do not be dismayed. Be strong and courageous. Ito yung narinig niya. Kaya sabi niya, 5 kingdom ito, 5 king ang aking haharapin. Napaka-imposible. Pero dahil sinabi mismo sa kanya ng Diyos na huwag kang matakot, anong ginawa ni Joshua? Nung nakita niya na napaligiran sila ng 5 batalyon, 5 kingdom, kunyari ito, isang kalaban, ito dito napaligiran sila, anong sinabi ni Joshua? Lord, patigilin niyo po ang araw. Ito yung pagkakataon na nag-pray si Joshua that the sun stood still, kasi kapag gagabi na, matatalo na sila dahil hindi nila makikita ang kalaban. So
wag mo nang gumabi. So that time, this is the first time na tumigil ang araw. At naghintay yung moon. Sabi doon sa verse 13, so the sun stood still and the moon stopped till the nation avenged itself. Yung araw tumigil, yung moon naghintay. Kasi kung ang moon na, di sabihin gabi na. Kita niyo po, imposible, pero nangyari. Kasi alam ni Joshua ang salita ng Diyos. Sa atin po na mga Kristiyano, even if you are surrounded with impossibilities, kung alam mo po ang salita ng Diyos, ang tanong, may alam ka ba na salita ng Diyos? Paano kung hindi mo alam na may pangako pala ang Diyos sa'yo? Na meron palang pangako ang Diyos, may sinabi pala sa Jeremiah 32:27 that I am the Lord of all mankind, is anything too hard for me? Meron palang ganitong salita ang Diyos, hindi natin alam. Kaya pag dumating sa mga sirkumstansya na imposible, Lord, imposible ito, Panginoon. Baka hindi ko na po matapos tong pag-aaral ko kasi salat kami sa pangangailangan. Mag-isa lang ako na magpapatapos sa aking mga anak. Paano? Napaka-imposible. Pero ang sabi ng Diyos, walang bagay na imposible sa akin. Amen? Kaya ating i-declare that I am expecting great victories. Amen po ba tayo doon? Expect greater things from our greatest God. Kung hindi great ang God mo, huwag ka lang mag-expect. Kasi bakit ako mag-expect sa isang tao? Ikaw ba nag-expect ka sa, kunyari yung namamalimos doon, nag-expect ka ba sa kanya na bibigyan kanya? Hindi ba? Mag-expect ka doon sa isang tao, sa kaibigan mo na medyo doon niya ang dating, nag-expect ka naman, no? Di ba tayo kapag kilala natin ang kaibigan na nag-expect tong kaibigan ko to, sa sahod nito, libre ako nito sa Starbucks. Di ba? May mga ganun tayong expectation. So for us, dahil kilala natin ang Diyos that He is a great God, then we have to expect greater things from God. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Number 3. Mahaba ito. Sabi doon, i-declare natin that I am the head and not the tail. Ulo ako, hindi ako sunod-sunuran lang. Above and not beneath. Sabi dito, I expect the blessing to chase me. Mag-expect ka daw na hahabulin ka ng blessing. Pwede ba yun? Habulin mo ako. Blessing. Di ba yun yung sa kanta ng goodness of God? Your goodness is running after me. Pero ano yun? Hahabulin ka ng kabutihan ng Diyos. Di ba ang Diyos ay mabuti? Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto kong maranasan ito ng bawat isa sa atin na, Lord, teka lang, Lord, hindi pa ako handa dyan. Teka lang, isa-isa lang na blessing, Lord. Ito naman si blessing nangahabol because the Word of God says that the blessing will overtake us. At ang sabi nito, every tongue, huwag kayong mag-alala. Every tongue that rise against me will be shown in wrong. At ito, napakaganda sa Deuteronomy 23:18, sabi, no weapon formed against us shall prosper. Ngayon po, meron na namang kumakalat na balita na meron daw isa na namang virus, pneumonia, whatsoever. Pero sabi ng Department of Health, huwag muna kayo maniwala sa mga fake news. Pero meron na, simula na naman yata ito. Pero huwag tayong mag-alala, wala na namang mangyayaring ganun. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, no weapon formed against us shall prosper. Sa Isaiah 54:17, gusto ko lang pong bigyan diin na ito pong no weapon forms against us shall prosper. Kung babasahin po natin ito, sa dulo po nito, ang sabi din, this is the heritage of the servant of the Lord and their vindication from me, says the Lord. Ito pala ay vindication. Alam niyo po ba ibig namin ng vindication? Ito ay pagpapatunay na kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, walang po pwedeng sumira sa'yo. Amen? Sa atin pong pinag-aralan kanina, ano ba yung panawagan natin? Ano ang purpose ng church? Tayo, church, tayo, anong purpose? Anong responsibility mo? It is our responsibility to share the Word of God. Katulad ng testimony ng ating kapatid. No? Saudi ito. Hindi siya na no, dahil it was the Holy Spirit na
convict sa kanya na i-share mo yung Word of God. Simple lang. Kita nyo naman, nagtanim. Sabi ko, Lord, ito yung message. Nagtanim ka ng salita ng Diyos. You speak the Word of God, you share the Word of God, umani ka ng blessing. Amen? Ganun lang kasimple ang prinsipyo ng Diyos. Speak forth dahil may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Sabi ng Psalms 23:6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kaya yung kantang goodness of God, kinanta niya ito hindi lang dahil mabuti ang Diyos. Nung sinabi niya yung all my life, you've been so faithful. Yung all my life, ibig sabihin kasama doon ng mga panahong sinubok niya. Pero sabi niya, mabuti ka pa rin, Panginoon. Kaya sa ating mga mananampalataya, patuloy natin i-declare ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kapag dumating ka doon sa punto na ayoko nang manalangin, pagod na ako. Pagod na ako sa pangangailangan, pagod na ako, hindi naman sinasagot ang aking mga panalangin. Just confess, just declare the Word of God, that the Lord is my shepherd, I shall not want. He made me to lie down in green pastures. He restore my soul. Kapag nalulungkot ka na, i-restore ng Lord. And He lead me in the path of righteousness for His name's sake. Kaya tayo dinadala ng Lord sa righteousness, hindi dahil mabuti ka, kundi yun ang gusto ng Lord sa buhay mo. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Minsan napaligiran tayo ng mga kalaban. Kalaban na yung totoong mga kaaway, but yung totoo nating kalaban, si Satan. Kahit napaligiran tayo, ang sabi doon, the Lord has prepared a table. Ano po bang ibig sabihin na mag-prepare ng table ang Lord? Ibig sabihin, may provision ang Lord. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Meron tayo ditong kapatid na dumaan siya doon sa shadow of death. No? Na 3 araw na siya doon sa ER, kung hindi pa siya transfer doon sa isang ospital, yung pala ang kanyang bituka pala ay napumulupot na kailangan ng operahan. Shadow of death po yun. But God has preserved her life. Kasi meron pang purpose ang Lord sa buhay niya. Yun po yung sabi ni David. That even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Amen. Yes. Mas maganda kung i-memorize natin ang Psalms 23. Amen. Declare it daily. Kapag tinatamad kang manalangin, Lord, ito yung pangako ng Panginoon. Number 4. Malapit na. Number 4. God is turning my situation around right now. Ito po yung kinanta natin kanina. Sabi ko, yan, tumpak na naman ang mensahe ng Lord. God is turning my situation around right now as I obey. Ayan, may condition po. As I obey and praise Him with a grateful heart, my faith and trust in Him is opening the door for a total and complete restoration of everything that has been stolen. Amen. Ano po ba yung ninakaw sa inyo? Alam ko naman po na hindi kayo ninanakawan ng pera. Minsan po kasi ninanakaw ng Lord yung ating kalusugan. Ninanakaw ng Lord yung ating mga relationship. Minsan, ninanakaw ng ni Satan, ninanakaw ng pagkakataon, no? Ang mga relationship natin sa ating mga friends. Dati, best friend kayo, ngayon, best of enemy na kayo. Dati, close ka sa mga anak mo, ngayon lumalayo sa'yo. May mga relationship ninanakaw ng diablo kasi ayaw niya ng ganon. Minsan, ninanakawan tayo ng kalusugan. Nagkakasakit tayo, minsan ninanakaw yung ating kapayapaan. Maraming nananakaw sa atin, but God will restore everything. At isa pa, ito talaga yung patotoo na kung minsan ninanakawan talaga tayo financially. But God will restore everything because God, nakikita niya yung puso natin. Hindi ito maramot tong anak ko na to eh.
Pagdating sa bigayan, pagdating sa pagbibigay sa gawin, hindi tumarapon. Walang nakakikita sa'yo, ikaw lang nakikita. But God will honor your heart and He will restore everything that was. Akala mo kasi natin kapag nagbibigay tayo dyan, nawawalan tayo. But it is also a form of planting. Nagtatayo din po tayo at aani din po tayo. Amen. Lakpakan natin ang Diyos. Romans 8:28. All things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Minsan kasi, kaya tayo nagreklamo kasi hindi natin nakikita yung big picture. Minsan daw kasi, kung gusto mo makakita ng magandang scenery, magandang tanawin, umakyat ka daw sa bundok. Pagdating mo doon sa bundok, makikita mo ang kagandahan ng baba. At ma-appreciate mo yung beauty ng nature. Minsan naman, kunyari, katabi mo yung elepante, sabihin mo, ay, ang elepante pala ay square lang kasi nandito yung elephant. Pero pag lalayo ka, makikita mo ang ganda pala ng elephant. No? Creation ng Lord. Ibig sabihin, hindi pa natin nakikita yung big picture, kaya hindi pa natin na-appreciate ang kabutihan ng Lord. Tandaan natin na kahit anuman ang nangyari, God is working together. Katulad ng isang puzzle. Lagi ko pong ini-example sa aming Bible study, na kapag ang puzzle ay hindi mo pa nabuo, hindi mo siya ma-appreciate. Ano ba yan? Mga iba-ibang ano. Pero kapag nabuo mo na yung puzzle, makikita mo, ang ganda pala. Ang ganda. Nakuha niyo po. Ganun po ang pagkilos ng Lord sa buhay natin. And the last, but not the least, number 5. Ito po yung lagi natin i-confess that I am more than a conqueror. I am not only recovering everything that has been stolen from me, but I am going to a new level beyond that in Jesus' name. Hindi lang ako maging conqueror, hindi lang ako mananatili sa ganito na na-bless ako, kundi gusto ko pa yung beyond. Kaya nga, di ba, unprecedented, yung mga hindi mo pa naranasan, yung unique, yung kakaiba, mararanasan natin sa 2025. If we keep on confessing, if we keep on, anong tawag doon, i-declare natin ang mga salita ng Diyos sa ating mga labi. Amen? Sa Romans 8:37, in all things, we are more than conquerors. Actually, ano bang ibig sabihin ng more than conquerors? Kasi pag conqueror ka, ibig sabihin nagtagumpay ka. Kapag sobra ka pa doon, anong ibig sabihin doon? Victorious ka. Amen? Hindi nyo nakuha. Kapag victorious ka, ibig sabihin, miyembro ka ng DICCM. Ano ba ang DICCM? Victorious International Christian Church Mission. Kaya kagabi yung pinag-aaralan namin is about mission. Sabi ni Pastor, wala pa tayo dun sa mission. Sabi ko, baka nasa B pa lang tayo. Baka nasa victorious pa lang tayo kasi bago tayo humayo, international, bago tayo mag-mission, kailangan tayo muna mismo victorious ka sa buhay mo. Amen? Kailangan sa taong ito, lahat tayo, walang maiiwan, lahat tayo victorious. Amen? Ating itatayo ang pangalan ng Panginoong Hesus, syempre, but itatayo natin, dala-dala ko ang pangalan ng DICCM dahil ako ay victorious. Amen? Ngayon, kung taga-victory ka, pwede din naman po. Kung taga-GIL ka, dalhin mo lang ang pangalan ni Jesus. But I want you to bring this habang simulan natin. Nasimulan na natin ang 2025. Lord, itong 2025, victorious ang bawat isa sa amin. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Conclusion. Anong ibig sabihin ng conclusion? Kung hindi open, close yun. Ano rin ang Lord? Ano yung akin? Thank you, Luisa. Okay. Conclusion. Okay. As we speak declaration over our lives, ito yung mga di-declare natin ha. As we speak declaration over our lives, let this truth or their truth penetrate your spirit. Sana hindi lang ako nagpatawa sa inyo or nag-ano, but let these words
tumagos po sa ating mga espiritu. Speak victory over your lives, over your situation. Kahit wala ka ng pang-enroll, kahit wala ka ng pera, sabihin mo, I speak victory over my situation from this day forward. Magmula sa araw na ito, hindi ka na magrereklamo, hindi ka na mag-murmur, hindi ka na maging nega, kundi mag-speak ka lang ng victory over your lives. Amen? At ang sabi dito, then, listen for the direction of the Holy Spirit. Ito talaga ang magdadala sa atin sa victory. The Holy Spirit will lead and guide you to the place where you can reclaim, aking babawiin, everything that has ever been stolen, because God is a God of restoration. Amen. Pasabihin mo, sabi mo lang yan, sis. Sabi yan sa 1 Peter chapter 5:10. Dito pa tayo magtatapos. And the God of all grace, the God of BICCM, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while. Medyo naghirap, medyo sinubok, pero little lang naman. Will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Gusto niyo po yon? Dahil ang Diyos mismo, Siya ang magre-restore sa bawat isa sa atin. Amen. Tayo na po ay tumayo. And we will allow the promises of God. We will declare it that the favor of God, can we bow down our heads? Damhin natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Because the Word of God is truth. The Word of God is true. And the words of God, it shall come to pass. Mangyayari lahat ng salita ng Diyos. Kaya kapag sinabi mo that the favor of God is in my life, restores everything that the enemy has stolen from me. I am expecting great victories in the face of great impossibilities. I expect blessing to chase me down and overtake me. Mauuna pa sa akin ang mga blessing. And God is turning my situation around right now. And I am more than conqueror. I am not only recovering everything that has been stolen from me, but I am going to a new level beyond that in Jesus' name. Tayo po ay manalangin. Dakila ka, O Diyos. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Amen. And right now, O God, we seal it, Lord. We claim it, O God, in Jesus' name. Na lahat, Panginoon, ang 5 declaration na ito, Panginoon, we will keep on confessing it, Lord. We will keep on declaring it, O God, hanggang sa marating namin, Panginoon, at makamtan namin ang mga pangako niyo, O Diyos. Sapagkat ang sabi niyo, Panginoon, that you will not withhold all the good things, O God, to those whose walk are blameless. Kaya turuan niyo po kami, Panginoon, na lumakad ayon sa inyong katuwiran at kabanalan, O Diyos, upang ang inyo pong ang mga magagandang bagay, Panginoon, na pinasimulan niyo sa buhay namin, O Diyos, ay kayo rin po ang magbibigay ng kaganapan nito, O God. You have said in your words, Lord, that you who have begun a good works in our lives will be faithful to complete it. Hindi niyo po kami iiwan sa ere, Panginoon. Pinasimulan niyong maganda sa buhay namin, tatapusin niyo na maganda, Panginoon. At ang taong 2025, Lord, ay taon ng pag-harvest, Panginoon. Because we speak forth your words, and your words are life, O God. Ang salita niyo ay buhay, Panginoon. Ang salita niyo ay kapangyarihan, O Diyos. Ang salita niyo ay katotohanan, Panginoon. And we thank you, God, that we know your words, Lord. We thank you, Lord, na nalaman namin ang mga mabubuti at maganda yung plano at pangako sa buhay ng bawat isa sa amin. And we claim it right now. We claim it, Lord, January 12, 2025, O God. Lord. Yes. Next
next year, Lord, lahat kami tatayo sa pagpinong ito, Panginoon. Magpatutuwa kami, O Diyos, na lahat ng mga pangako ng Panginoon ay aming kong tatanggapin, O God, that this year will be a harvest time for every member of PICCM, O God. Walang maiiwan, Panginoon. Sama-sama namin tanggapin, Panginoon, ang pagkakalan ng mula sa inyo, O Diyos. Sapagkat kayo ang Diyos ng ako, na ako ang Diyos na sa limutan ko ng bagay na imposible sa akin. Tandaan mo, kapatid, na ang Diyos mismo ang nagsabi, walang bagay na imposible sa akin. Salamat po, Panginoon. Thank you for your words, Lord. Thank you, Lord Jesus. And thank you, Holy Spirit. We welcome you in this place. Lord, sa aming pagtatapos, Panginoon, right now we are facing a small impossibilities, O God. Nangangailangan ng iglesia nito, Panginoon, ng financial, O God. At ang bagay na ito, Panginoon, ay hindi imposible sa inyo, O Diyos. And right now, Lord, we want to take another step of faith, O God. Panginoon, hahakbang kami na may pananampalataya, O Diyos, that you are going to provide all our needs, O God. Lahat ng pangangailangan ng iglesia nito, tutugunin niyo, Panginoon, sa taong ito, O Diyos, because we are going to harvest, Lord. Lahat, Panginoon, yung mga pangako ay aming kakamtin sa taong ito, O God. Salamat po, Ama, binibigay namin muli ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ikaw, Panginoon, sapagkat nagkila ka, O Diyos. Mabuti ka, Panginoon. And you have loved us so much, O God. Hindi nyo, Panginoon, tinitingnan yung aming mga kahinaan. Hindi nyo tinitingnan ang aming mga pagkukulang, O Diyos. Nakikita nyo ang aming mga puso na nais ka naming sambahin. Nais ka naming parangalan sa aming mga buhay, O God. At makakamit namin ito, Panginoon, dahil sasamahan nyo kami sa buong taon ng 2025 at sa mga taon pa naming haharapin. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. Sige po, makakaupo po muna tayo. Thank you, Lord, for the boldness of your word. May naalala po ako sa Book of Isaiah. Hindi ko na po maalala kung ano po yung verse na yun. It was my memory verse, pero nakalimutan ko na po. The word said, and God said, my word will not return unto me void. It will accomplish what I have spoken, sabi ng Panginoon. Ang mga salita, sabi ng Panginoon, ang aking mga salita na aking binitawan, it will not return unto me void, but it will accomplish what I have spoken. Amen? Ang Diyos nga mismo nag-confess ng kanyang word, di ba? In Genesis, let there be light. Ang sabi ng Panginoon, He confessed the light. And ang sabi ng Bible, nagkaroon ng light. Tayo, hindi tayo nagko-confess. Pinipigilan ng dyablo ang ating mga bibig para hindi magkaroon ng powerful confession. Tingnan nyo po, pagmasdan nyo po yung mga kapitbahay natin, nagri-ring pa nga minsan sa ating mga kaisipan, naririnig natin yung pagmumura nila. Yun ang mga confession nila. Pagmumura, panlalait. Kaya ang nangyayari po, away, gulo, at kung ano pang mga negative things. But when we spoke the Word of God, tandaan po natin mga kapatid, according to the circumstances that we have, halimbawa, nangangailangan ka ng pera, wala kang pera, wala kang baon. Ano po yung provision ng Lord sa circumstansya na yan?
Ano yung provision ng Lord? Ano yung alam mong word to contradict that? Ano ang alam nating word? Pero pag wala kang alam na word, hindi ka talaga makakapag-confess. Now, ano ang sabi ng Philippians chapter 4, verse 13 or 19? Okay. My God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. I-declare mo yan kapag may pangangailangan ka. My God shall supply all my need according to His riches in glory by Christ Jesus. In every circumstances, ano man ang mga pangangailangan. Halimbawa, may sakit ka. Okay, hindi ka makabangon, may sakit ka. Ano ang provision ng Lord doon? Ano yung word? Kasi sabi ng Panginoon, my word shall return unto me void. It will accomplish what I have spoken. Sabi ng Panginoon. Kaya ganun po ako mag-declare kasi nararanasan ko po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Di ba? May sakit at karamdaman ka, ano ang i-declare natin? Ha? Okay. By the stripes of Jesus, I am healed. Saan matatagpuan yun? 1 Peter chapter 2 verse 24. Okay, paki-plus. 1 Peter 2:24. Dapat marami talaga tayong memory verse kasi yun po yung magre-remind. Yun ang i-remind sa atin ng banal na Espiritu. Ngayon, kung wala kang alam sa salita ng Panginoon, how could the Holy Spirit reminds us? He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds or by His stripes, you have been healed. You see, yung kapangyarihan ng ginawa ni Jesus, yung pagkamatay niya sa krus, alam natin na matay lang siya sa krus. Sa pamamagitan pala noon, ay gumaling tayo sa ating mga sakit. Yun ang provision ng Panginoon. So keep on declaring the Word of God because it will accomplish what He has spoken. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Meron po sa Book of Joshua, kanina napaano na ni Sister Gretel. Ito lang po ang aking tawag nito, yung the huling natin, yung huling ng pastor na tawag dito, benediction. Ito po yung benediction ko. Nung sasakupin ni Joshua yung Jericho, yung pinakahuling lugar na sasakupin nung panahon ni Joshua yung Jericho, yung instruction ng Lord sa kanila, umikot sila ng 7 times doon po sa Jericho. Sa vicinity of Jericho. 7 times. Inisip siguro ng Diyos, bakit kami pag-iikotin? Pinapaikot kami ng Panginoon ng 7 times. So wala silang ginawa, kundi umikot lang ng 7 times. At sabi ng Panginoon kay Diyos, after na mag-ikot kayo, pagka-ikot nyo ng 7 times, sumigaw kayo. At wala bang silang magawa kundi sumunod sa Panginoon. Kung sa palagay nyo, hindi sila sumunod. Ang sabi ng Panginoon, nung sumigaw, then they shout with a great shout. Lahat sila, unison. Unison ang pagkasigaw. Hindi natin alam kung ano yung pagkasigaw nila. Siguro sumigaw sila na, Hallelujah! The Lord is our King! The wall of Jericho fell down. Hindi na sila naghirap na salakayin pa ang Jericho, tibatin yung wall sa pamamagitan lamang ng pagsigaw, pagsunod sa Panginoon, the wall of Jericho fell down. At ang mga kaaway nila nagsaksakan sila mismo nagsaksakan. Hindi na sila kumibo, hindi na sila nag-exert pa ng effort para makipaglaban. Basta ang ginawa nila, nung nagpatayan na yung mga kaaway nila, sila nag-away, nagpatayan, pumunta na lamang po sila doon sa Jericho at kinonquer nila yung lugar. You see, parang ang Panginoon, iba talaga ang Panginoon, di ba? Iba. Kapag sumigaw ho tayo, dineclare ho natin the praises of the Almighty God. May mangyayari talaga. Amen. May mangyayari. Yan sa kalawakan, ang kaaway natin, tandaan po natin, ay nandiyan sa kalawakan yan. Yan ang pumipigil ng mga blessing ng mga anak ng Diyos.
Once that we declare the Word of God, ang destruction ang mangyayari sa kanila. Ayaw, pinipigilan ni Satanas ang mga bibig natin. Gusto ni Satanas, mga negative, mga bagay, mga slander, gusto niya yan. Yun ang ating i-confess. Ayaw niyang mag-confess tayo ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Salamat sa inyong pakikinig sa testimony ni Sister Jerly. Nakita po natin, hindi siya nahiya na mag-share ng gospel, ng Word of God. Yung palang Arabiana na yon ay marami siyang hinanakit. Hindi natin alam ang ginawa ng Lord sa kanya. Kasi kung hindi siya nasira ng Panginoon, ng salita ng Diyos, magbibigay ba siya ng 7,000 reals? How much is 7,000 reals? I-times mo sa 15. More than 100,000 pesos. Ibinili siya ng ticket, nakapagbakasyon po siya. By proclaiming the Word of God. She confessed the Word of God. She shared the Word of God. She declared the Word of God. Nakalaya na, na-bless na yung tao. Dahil na-bless siya, i-bless din siya ng tao. Yan po talaga yung reward, di ba? Yan yung reward once we declare the Word of God. Kaya tayong mahihiya. Sabi nga ni Paul, I'm not ashamed to declare the gospel, for it is the power of God. You see? Gusto mo magkaroon ng kapangyarihan? Sino gusto dito magkaroon ng kapangyarihan? Declare the gospel, because it is the power of God unto salvation. Maring masave mo siya, magpapakamatay na pala siya. Amen? Maring masave mo siya na wala siya palang alam patungkol sa kaligtasan, masisave mo siya. Maraming klase kasi yung salvation na sinasabi ni Paul doon. Salvation from anger, kung saan siya nakagapos sa mga problema niya, maililigtas mo siya because of the gospel, the Word of God. Amen? Tayong lahat po ay tumayo at magpasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Meron pong kanta na I hope alam ito ng praise and worship team. Gustong-gusto ko itong kantang ito, The Goodness of God, ni Darlene Shea. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded by the favor of the Lord. I'm surrounded by the favor of the Lord. Always and forever. Ang ganda po niyan. At ang sabi po ng Psalms, pinakahuling ng Psalms, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Isipin niyo po yan, napakabuti po ng Panginoon. All the days of your life, habang nabubuhay ka sa mundong ito, goodness, mercy will follow you. Susundan ka nun saan ka man magpunta. And I will dwell in the house of the Lord forever. Isa na, kaligtasan po yun. Sige po, mamaya kakantahin po natin yan, ha? Okay, yung goodness ni Darlene Shea. Bago tayo mag-umawit ng victory song, atin i-declare ang kabutihan ng Panginoon, then we will receive the grace, the abundant grace of God, which is, maraming nagpo-prophesy na itong taong ito ay abundant grace ng Panginoon ang ating aanihin. Amen? Hallelujah! Let's pray. Hallelujah! Purihin ka aming Diyos. Salamat sa inyong kabutihan. Thank you, Father God, for the boldness of your word na aming narinig, Panginoon. Naniniwala na nanampalataya po kami, Panginoon, na ang lahat ng aming narinig, O God, kung ipapahayag po namin, i-declare namin, Panginoon, it shall come to pass because that is your word. You have said in Isaiah, your word will not return unto me void. It will accomplish what I have spoken. Yes, Lord, teach us, Panginoon, to declare your word. Teach us, Father God, to confess your word sapagat ang iyong salita ay makapangyarihan. Even you alone, Panginoon, ikaw din ay nagpahayag at nag-confess ka, Panginoon. There will be light, and the light comes, O God. Thank you, Lord, na pinapaunawa mo sa amin, Panginoon, na kailangan namin sambitin, bigkasin ang iyong mga salita, Panginoon. Magtatanim kami nito, Lord, so that we will have that unprecedented harvest in our lives, O God. Yes, O God, in the name of Jesus. Panginoon, maraming salamat sa mga oras na ito, O God.
Thank you, Lord, mapangyari ang lahat. Alam ko, Panginoon, ang mga kapatid kong naririto. Hindi ko alam ang pangangailangan nila. Hindi ko alam ang sitwasyon nila, Panginoon. Hindi ko alam, Panginoon, ang mga nangyayari sa kanila. But you alone knows everything, O God, in us. We are praying right now, Lord, to meet their needs right now in the name of Jesus. I declare healing upon their sick bodies. Kung meron man sila sakit at karamdaman, you have said, Lord, in your words, in 2 Peter 2:24, Father, that by your stripe, by the wounds of Jesus, we have been healed. Thank you, Lord. Salamat. And those, Lord, who has needs, oh God, financially, Father, your word in Philippians chapter 4, verse 13, I will supply all your needs. I will declare right now, Lord, that our needs has been already met right now in Jesus' name. Thank you, Father God, for your provision in us, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We bless your name. Salamat, Panginoon, maging sa pag-reply namin, Panginoon, sa maagang service, Panginoon. Lord, hanggang sa mga susunod, Panginoon, napakasarap ng aming pakiramdam, Lord. Marami pa kaming natutunan sa iyo, Panginoon. Salamat ng maraming, Panginoon, Lord, sa mga susunod na oras, hanggang sa matapos ang buong araw na ito, Panginoon. Hinihiling namin ang iyong gabay, ang iyong presensya, ang iyong pangunguna sa amin, Lord. Lagi kang maghari sa amin, Lord. Lagi mo kaming pangunahan, Panginoon. Allow the Holy Spirit to reign in our lives, O God, para kami lagi ay matagumpay sa aming buhay nito. Salamat ng maraming. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.